Pinipining Ruan. Ako ang mali nun. Nagkamali ako. Ang daming tao ngayon dito. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo akong tratuhin ng ganito. Nagkaganon? Sinabi ni Ginang Ruan na hindi ako dapat umuwi sa bansa. Lalong hindi dapat kitang makita muli. Ruan Cheng. Kanya mismo itong pinunit ang kanyang palda. Pagkatapos ay nagtapon ng sarili sa sahig. Wala talaga akong naapakan sa kanya. Ginang Ruan. Noong panahong iyon ay ang aking mga magulang ang pilit na nagtulak sa akin papunta sa eroplano patungong ibang bansa. Hindi ko talaga kayang lumaban. Ngayon, pipilitin ulit nila ako na ipakasal kay Ginoong Wang. 6 na asawa na niyang namatay. Kung hindi ako magpapakasal kay Muhan, mamamatay ako. Nakikiusap ako sa'yo, bigyan mo ako ng daan para mabuhay. Jehe. Muhan, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong hayaang palayasin ako ni Ginang Ruan. Hindi mangyayari iyon. Siya ay isang tagabantay lamang. At ikaw, ang magiging future na babae niyang amo. Kung gayon, ipaabot mo sa kanya na humingi siya ng paumanhin sa akin. Maaari ba? Siyempre, maaari. Humiling ng paumanhin kay Zihe. Hindi ako hihingi ng paumanhin sa mga bagay na hindi ko ginawa. Hindi ako magsusorry. Ruan Cheng. Ngayon kahit sa aking mga salita ay hindi ka na nakinig? Wala akong kasalanan. Ayos na ayos. Muhan, huwag na lang. Okay lang. Basta-basta si Ginang Ruan ay hindi na ako pipighatiin sa hinaharap. Kahit hindi siya mag-sorry, okay lang. Lumuhod. Sa ngayon, bilang pinuno ng angkan ng Xiao, inaatasan kita na lumuhod. Manatili sa pagluhod hanggang sa bukas ng umaga.